Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, sari-saring reaksyon. Dito po sa pagdedeklara, no? Pero isa lang po ang natitiyak natin, nataranta po sila lahat. Okay. Lalong-lalo na po yung mga diehard Duterte haters, no? Natataranta po sila ngayon sa pag-interpret bakit po ito ginawa ni BP Sara, ano ang epekto nito, at ano man po ang kanilang saloobin, negative man o positive, ay tama po. Malaki po ang epekto nito, no? Ito po yung diversion na nakakatuwa, no? 'Di ba naghahanap kayo ng diversion? Ito na. Pinakamalupit na diversion sa lahat. Ito na po ang pinag-uusapan. Mapa pro Duterte ka man o mapa anti Duterte ka, wala pong ligtas, no? Hindi po naligtasan ng mga lahat ng tao. Ito pong pronouncement ni BP Sara, maaga man sa kalendaryo niya, ito po ay tama, no? Kalkulado, masyadong maaga, at kung ano man ang gusto ninyo, isa lang po ang natitiyak namin. Lalo pong mga ngayayat. Oh. Opo, lalo pong mga ngayayat, yung pong mga biglang pumayat. Direkta na po nila tong pag-iisipan, hindi na po to. Yung mga namayat po, no? Marami po tayong biglang nakita na biglang pumayat. Lalo po kayong mga baka butot balat na kayo. Pressure po yan na-pressure po sila kaya sila nangayayat. Pressurado sila sa dyan po sa baka madawit na sila dyan sa flood control. Pero ngayon po, sa pagdedeklara po ni BP Sara, hindi lang po pressure abutin ng mga to, no? Talagang magdadalawang isip na po. Hindi lang po magdadalawang isip. Araw-araw po sila naguguluhin ng kanilang pag-iisip. Paano kung yung hindi na po nila mapipigilan, yung hinala po ng lahat na si BP Sara ang next president ng Pilipinas. Ano na ang mangyayari sa kanilang mga, hindi lang po political career, kung hindi, ano na po ang mangyayari sa kanilang buhay? Mababawi ba yung mga ninenok nila? Lahat ba ng ninakaw nila sa taong bayan? Sila ba ay himas rehas? Yan po ang nakakatakot Yung isang BP Sara presidency ay nangangahulugan na sila po ay habang buhay, nababagabagin, habang buhay silang babagabagin ng kanilang hindi po konsensya, kung hindi ng uusigin po, literal. Uusigin po sila literal, no, sa kanilang mga pinagagawa. Kung matagal na panahon na sila ay nagpayaman, eto na po, sisingilin na po sila ng isang Sara Duterte presidency. Kaya po, yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Medyo lumabo yata tayo. Kanina maganda Nagpalit lang ako ng salamin, lumabo na. Okay, sasagutin po natin isa-isa, punto per punto, yung lahat po ng mga binanat nila. Yung mga hanggang sa abutan lang po ng oras, no? Marami po nag-react at alam ko po na
ito po ay ikinataranta nilang lahat. Natataranta na po ang mga Duterte diehard Duterte diehard haters dahil malapit na po ang pagtutuos. Ito na po yun. Alam ko po tayong mga Duterte supporters, ano man ang kinabibilangan ninyo, uniting lahat tayo pare-pareho. Pero yung mga peke, kasi alam mo naman may mga peke po na nagpapanggap lang ng Duterte pero may ibang sinusulong yung mga yan. May mga peke po na nagpapanggap lang ng Duterte pero gusto lang magkawatak-watak tayo. Hindi po kami magkakawatak-watak eh. Kasi simple lang po ang pagkakaisa po namin. Sanay po ang mga Duterte, pati mga Duterte vloggers, sanay po kami na kanya-kanyang diskarte. Dito po sa grupo ng mga Duterte, dahil hindi naman kami mga bayaran, may kanya-kanya po kaming mga sinasabi, kanya-kanya, pero united po ang lahat ng Duterte groups sa pagsuporta sa kandidatura ni BP Sara. Uniting force to eh. Lahat po ng tatanggi. Mahalata nyo na po, lahat po ng hindi natuwa. Lahat po ng hindi natutuwa sa deklarasyon ni BP Sara, alam nyo na. Yan yung mga nakikisakay lang sa Duterte bandwagon, no? Pero yung mga natutuwa po ngayon sa pagdideklara ni BP Sara, yan po, mga tunay na Duterte yan. Okay, lahat po bumabanat ngayon. Iisa-isahin natin yung mga bera nila, ha? Kaya lang, syempre, dahil hindi naman po ito dumating ng sabay-sabay, kaya isa-isa po ang pagtalakay natin. Unahin na po natin itong unang nakaramdam na mukhang magbabalik rehas siya pag sa BP Sara presidency. Si Laila de Lima. Ito po ang sinabi ni Laila de Lima. Umapila na kung pwede sana ang focus dito sa impeachment muna. Hindi na tayo sabi po ni De Lima, hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni BP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara. Ayan. Pero, mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon. Ayan. Sagutin muna ang seryosong paratang na binabato laban sa kanya. Bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Ayan, mas magandang harapin, sagutin muna mga ito, yan po. Impeachment daw po muna. De Lima umapila kung pwede sana ang focus dito sa impeachment muna. Utot nyo. Ibig nyo sabihin, nagsampa na kayo ng impeachment, gusto nyo pati si BP Sara tumunganga, maghintay dyan sa impeachment ninyo. Ang ibig nyo sabihin, hihintayin lang ni BP Sara yung kung ano yung ginagawa nyo sa impeachment at sasagot lang siya. Hihintayin lang kung anong gagawin nyo sa HOR. Walang pakialam. Si BP Sara matagal na po naghanda, napaghandaan niya na yung impeachment. Ito bang pagtakbo niya, napaghandaan nyo? Thank you very much muna kay Reyna Mel. Yan, Reyna Mel na nagmiyembro po for 5 months. Happy ako sa balita na napanood ko about Inday Sara Duterte. Opo, talagang happy tayo. Lahat po ng mga Duterte supporters, happy yan. Pag meron pong hindi happy, anti-Duterte po yun. Okay. Alam mo, De Lima, hindi po pwedeng mag-focus si BP Sara sa gimmick ninyo. Hindi po pwedeng mag-react lang si BP Sara sa ginagawa niyo sa kanya. Hindi po pwedeng defensive lang. May kinalaman ba to? Yung ginagawa ni BP Sara sa pag-impeach nyo? Malamang, di ba? Ano epekto nito? May epekto ba ito sa impeachment ninyo? Ito po ang sinabi ni Defensor. Isa po to sa leader ng mga anti-Duterte. Sa tanong na, will Sara Duterte's presidential bid affect 1/3 vote for impeachment? So ang una pong kino-question kanina, dineklara natin pagkatapos na speech,
ang una pong maapektuhan nito, yung impeachment ninyo laban kay BP Sara. Eto na po, kinumpirma po ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Ito po ang isa sa mga naatasan na maging prosecutor. Ito yata yung chief prosecutor nung 19th Congress. Kung natuloy po, siya ang magiging chief prosecutor laban kay BP Sara. Ano po ang sinabi niya? Tungkol sa maaabot ba yung 1/3? Tandaan po ninyo, 1/3 po na boto ng mga congressman ang kinakailangan para ma-impeach si BP Sara at madala yung impeachment article o article of impeachment o yung mga sinampa nilang reklamo para madala dyan po sa Senado. Okay, Florentino Hosol, thank you very much sa 999 pounds. Natuwan-tuwa po si Florentino Hosol. Okay. Ito po ang sinabi ni Lawrence Defensor. As of right now, as of today, I cannot see getting 1/3 of endorsement from the members of the House of Representatives. But I can tell you right now, naaabot ito sa Committee on Justice. Ayun, so tiniyak niya na aabot sa Committee on Justice, pero yung makakabuo ba sila ng 1/3, malabo. Okay. Ito po ang dagdag pa ni Lawrence Defensor. As of today, malabo yung express na may 1/3 endorsement and immediate transmittal to the Senate for trial forthwith. Yan. Yung tinatawag na fast track, malabo po yan ngayon, sabi ni Defensor. Ang tanong po, strategic decision ni Duterte, yung announcement ng presidential bid niya, may epekto ba ito? Sabi po ni Defensor, there is a possibility na it will affect the voting of all members and it will also depend on how the evidence against her will be presented. Kung napakapigat, it may sway towards against her or it will sway in her favor. Depends. It is a strategic decision to announce it today. Yan po, naniniwala po si Defensor, mismong leader ng isa po sa mga leader ng Kamara, naniniwala po siya na napaka-strategic nung ginawa ni BP Sara para sa pagboto ng mga congressman. Kita nyo ganun po katindi. Uy, bakit ako nawala? Nawala ba ako? Okay pa ba tayo? Nariyan pa ba ako? Parang ano na lang ako, itim na lang. Mag-1 nga po kayo muna. 1-1 lang nga po. Kuha muna tayo ng tubig. Okay pala. Bakit sa akin umitim lang ako? Okay, balik po tayo rito sa talakayan natin. So, yan po ang unang natigok. Yung sinasabi mo, Dilima, na mag-focus si BP Sara sa impeachment. Bakit naman? Kayo ang mamumblema sa impeachment, hindi po si BP Sara. Bakit siya magpo-focus? Bakit po siya nga ini-impeach nyo, siya nga yung gusto nyong tanggalin, diyan pa siya magpo-focus? Kayo ang mamumblema, paano aabante yung inyong impeachment? At alam namin, Laila Dilima, excuse me po,
Alam namin, kinakabahan ka na naman dahil baka, alam mo na, balik rehas ka na. Baka balik rehas ka na naman. Okay, punta po tayo sa iba pang mga reaksyon. Iisa-isahin natin to. Balik Zelda ka ba? Ito po, si Tinyo naman. Okay. Siyempre, sisiraan na po nila. Alam po nila na malakas si BP Sara. Sira na naman. Ano ba ang maasahan sa isang Duterte presidency na naman? Ito raw po ang aasahan natin sa isang Duterte presidency na naman. Mataas na presyo ng bilihin, lalo na ng bigas, rice tarification law, yung mas mataas na buwis sa train at sa crate. Yan ang mga legacy ni Duterte bukod pa doon sa pagiging tuta ng China. Di ba? As usual, sisiraan nyo na naman, pero iba po yung naramdaman namin eh. Ang naramdaman po namin nung panahon ni Tatay Digong, tumahimik ang mga komunidad, bumaba ang mga krimen. Alam niyo po ba yun? Kung ikaw ay OFW, nung panahon ni Tatay Digong, wala kang kakaba-kaba sa mga pamilya mo rito sa Pilipinas. Hindi ka kinakabahan na anytime baka mapahamak yung anak mong dalaga. Anytime baka mapagtripan yung anak mong binata, nagbibinata. Hindi nyo masusukat yan. Yung nakita po namin, unang daan ko po, yung feeling po na ang tagal mong nag-aral sa kolehiyo, literal po na napakatagal kong nag-aral ng kolehiyo, no? Kasi dapat graduate ako 1992, graduate ako 1995 eh. Literal na matagal akong nag-aral ng kolehiyo. Dumadaan po ka dyan sa traffic, papasok ng Balintawak, traffic na mula Bulacan hanggang dyan sa A. Bonifacio, yung saya na nakadaan ka sa skyway na walang traffic, feeling mo na nasa ibang bansa ka na. Hindi nyo po mabubura yan, yung pakiramdam namin na yan. Ayan yung mga ginawa ni Tatay Digong. Aktual nakikita, hindi pangarap. Aktual nakikita, nararamdaman. Naaamoy sa Dolomite. Nakakita kami ng magandang pasyalan dito sa Kamaynilaan. Hindi nyo po pwedeng sabihin yan. Bakit? Mababa ba presyo ngayon? Anytime. Kung papipiliin kami sa panahon ni Tatay Digong at panahon ngayon, anytime pipiliin namin yung panahon na yun. Hindi nyo na po masasabi na tuta ng China, tuta ng China. Okay lang kung tuta ka ng China, pero problemang inabot natin, ngayon nakukumpara po natin nawala yung mga turista, may kaguluhan sa West Philippine Sea na hindi natin nakita. Sabihin nyo yan sa mga mangingisda na hindi nakakapangisda ngayon. Sabihin nyo na masama maging tuta si Duterte ng China. Tokis lang yan Sa mga mangingisda, sinabi sa inyo sa harapan ninyong mga congressman na nung panahon ni Pinoy, hindi sila nakapangisda. Panahon ni Duterte, malaya sila. Panahon na naman ni Marcos, hindi na naman sila nakakapangisda. Yan ang katotohanan. Hindi nyo pwedeng matokis yung naramdaman namin. Akala nyo ba pwedeng mapalitan ng tokis lang yung naramdaman namin kay Tatay Digong? Yung naging proud kami. Yung mga OFW natin, biglang hinangaan yung presidente nila. Sinasabi ng kanilang mga amo na sana pahiram nyo naman sa amin yung presidente nyo. Yung pride being a Filipino, ang laking bagay po nun. Ngayon po, meron pa ba tayong pride bilang Pilipino? Kaya, anong gusto nyo sabihin? Huwag iboto si Sara dahil naninira kayo? Kailan pa ba kayo pinaniwalaan, tingin nyo?
Yung mga grupo mong makabayan, kailan pa kayo pinaniwalaan? Next. Sino pa? Iisa-isayin natin yung mga nauna. Ito po, Attorney Cristina Conti. BP Sara Duterte's 2028 presidential bid will not affect the ICC proceeding against her father, but could backfire given her role during the drug war. Gagamitin nyo na naman. Ngayon, drug war na uli. Drug war na si BP Sara. Utot nyo. Walang epekto. Meron. Katulad nung presidency ni Tatay Digong. Ano ang sinabi ni Digong sa mga taga-ICC? Subukan yung pumasok rito, pakain namin kayo sa buhaya. Yung labas-pasok ang mga ICC dito, ngayon, sa administrasyon na to, hindi na po nila magagawa yan pag presidente na si BP Sara. Dahil ang presidenteng BP Sara, pinagtatanggol yung soberenya ng Pilipinas. Hindi papayag ang isang President Sara Duterte na basta pumasok, lumabas, kumuha ng mga ebidensya, maghanap ng mga testigo, sino man sa ICC. Ibabalik ni BP Sara ang soberenya ng Pilipinas na pinamimigay ninyo. Sinusuko ninyo sa ICC. Magkakaroon ulit tayo ng soberenya. Okay. Punta po tayo rito sa iba pa. Isa-isayin natin. Akbayan, tinawag na palusot ang pagtakbo bilang Pangulo ni BP Sara. Akbayan naman. Palusot daw. Anong palusot? No one is surprised. Hindi pa. Totoo? Hindi kayo na sorpresa? Lahat po alam natin. Ito tapatin na natin itong mga tukmol na to. Lahat tayo alam natin tatakbo si President Sara Duterte. Future President Sara Duterte. Lahat. Walang naniniwala na sumusubaybay sa politika na hindi siya tatakbo. Pero wag nyo sabihin hindi kayo na sorpresa. Hindi nyo akalain na ngayon mag-a-announce si BP Sara. Di ba? Sasabihin ninyo, yung seeking presidency is one of her family's paths to evade calls for justice. Bakit? Matagal nang hindi presidente si Tatay Digong. Bakit wala pa rin kayo nagawa laban kay BP Sara? Hindi porkit hindi na presidente yung mga Duterte. Alam nyo kung, kung bakit ako naniniwala na ang mga Duterte ay hindi magnanakaw, ay walang ginawang, wala pong ginawang karumal-dumal na krimen. Alam nyo kung bakit? Kung nakagawa po ng krimen laban sa mga Pilipino, yung binibintang nyo sa ICC, yung mga Duterte, kung totoo pong magnanakaw yung mga Duterte nung panahon nila, ano po ang gagawin ng mga Duterte? I-extend nila yung kanilang panunungkulan. Very basic po yun. Ano ang gagawin dapat ni BP Sara kung nagnakaw sila nung panahon nila? Yung kung lahat ng binibintang ninyo kay Tatay Digong at sa pamilya ng Duterte ay totoo, ano ang gagawin ng mga anak ni Duterte? Correct. I-extend nila yung pamumuno nila para hindi nyo sila masampahan ng reklamo. Katulad ng gusto ng pamilya Marcos ngayon, ma-extend yung kanilang panunungkulan through Martin Romualdez. Hindi ba? Ano sa tingin nyo sa mga Duterte?
Magiging presidente ba yan ng bugok? Kaya po naging presidente yan dahil matalino yan. Kung yung pinalalabas ninyo na wala nang ginawa si Tatay Digong nung panahon niya, kundi magnakaw, magbenta ng droga, nakakatawa talaga yung mga ano nyo eh. Magnanakaw, nagbebenta ng droga, etc. etc. Nagpayaman sa pogo. Kung totoo yung binibintang ninyo, dapat tumakbo si BP Sara na presidente para mapagtakpan yung pamilya niya. The mere fact na walang ambisyon si Sara Duterte noon na tumakbong presidente ay hindi po gawain yan ng mga pamilyang magnanakaw. Di ba? Ang dali-dali yung ang dali-daling pabulaanan ng mga bintang ninyo eh. Ako ba magnanakaw ako presidente. Hanggang 6 years lang ang term ko. Alam ng mga anak ko, o kasabwat ko yung mga anak ko na magnanakaw. Yan yung pinalalabas nyo sa mga bank account eh, di ba? Joint bank account ni Duterte tsaka ni Sara. Kasi mga magnanakaw. Kung alam ni BP Sara na nagnakaw yung tatay niya ay kriminal, ang daming kasalanan sa bayan, bakit hindi siya tatakbo para ipagpatuloy yung pagnanakaw? The fact na ayaw niyang tumakbong presidente, yun po ang patunay na wala po silang ginawang kalokohan nung panahon ng tatay niya. Paano nyo papaniwalain sa mga teorya ninyo na magnanakaw, ang daming krimen na ginawa, tapos ayaw nilang tumakbo para pagtakpan yung pagnanakaw nila? Okay. Kaya yung palusot, sinasabi mo yung palusot akbayan. Ine-expect natin na tatakbo si BP Sara pero lahat tayo na sorpresa na ngayon siya mag-a-announce. Bakit palusot ang pinagsabi nyo? Okay. Ito naman si Auntie Claire. Maraming sinabi si Auntie Claire dito. Isa-isahin natin. Okay. Tinanong po ni Ivan Mayrina na sarcastic ba si BBM nung sinabi niyang good luck? Ang sabi naman po ni Castro, kapag po kasi nagsabi si Pangulo ng good luck, nakangiti. Nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Correct, hindi mo masasabi kung sarcastic o hindi. Pero ang masasabi namin, natitiyak namin, takot na yung amo mo ngayon. Kung yung amo mo namayat, buhat nung nag-imbestiga dyan sa flood control, ano na mangyayari sa amo mo? Ngayong nare-realize na nila, sandaling panahon na lang, presidente na si BP Sara. Hindi man madelay man yung hustisya. Sabi naman sa inyo eh, di ba? May paraan, may paniningil. Pag presidente na si BP Sara, sisingilin na kayo sa mga ninakaw ninyo. Ngayon pa lang, alam ko na yung magiging play dyan eh. Oh. Ang kinakailangan lang dyan, isang star witness. Sino sa mga kasabwat ngayon ng mga magnanakaw ang hindi papayag na maging star witness? Tinitiyak ko sa inyo, si Saldico, ang isa sa mga mag-apply na star witness o state witness. Pag state witness ka, absuelto ka sa kaso. Bakit hindi sasamantalahin yan? Mas tuso pa sa inyo si Saldico. Naghihintay lang yan. Biruin nyo. Absuelto siya sa kaso at alam niya kung ano ang ginawa ninyo sa Pilipinas. Kung paano nyo ninakawan ng Pilipinas.
Huwag kayong mag-alala. It's a matter of time. Ah. Kung namayat kayo ni Martin, paano pa pag presidente na si BP Sara? May tanong po. Rito kay Rowena Guanzon. May nagtanong po kay Rowena Guanzon. Ano raw mangyayari halimbawa? Ano raw po ang mangyayari kung may nangyari kay BBM, di ba? Kasi nagkakasakit. Halimbawa lang to, hindi natin pinapanalangin. Ha? Halimbawa po, may nangyari po kay BBM. Presidente na si BP Sara. Okay. Pwede pa rin ba siyang tumakbo ng 2028? Opo. Yan po ang paliwanag ni Rowena Guanzon. May karapatan ba si Rowena Guanzon? Dating COMELEC commissioner. Alam niya yung batas na mapagtakbo eh. Ito ang paliwanag ni Rowena Guanzon. Maliban na lang kung siya ay nakapaglingkod. Kasi nagmana siya, di ba? Minana niya lang yan eh. Kung siya po ay maglilingkod ng 4 years, nakapaglingkod ng 4 years, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ngayon po, 4 na taon na mahigit si BP, mag-4 na taon na po si BBM eh. So, hindi na po obra yung kwenta na. So, itutuloy lang po ni BP Sara. Kung sakaling may mangyari kay BBM, itutuloy niya lang yung presidency. Tapos, pwede pa siyang tumakbo dahil hindi na po abuti ng 4 years. Okay? Yan ha. So, malinaw na po yan. Pati lahat ng agam-agam natin, isa-isain. Daryl Yap. Ito naman po ang reaction ni Daryl Yap. Iganti mo kami. Tapusin mo sila. Yan po ang pakiramdam ng mga taong bayan. Si BP Sara, igaganti tayo. Laban dito sa mga anlinakaw, laban dyan sa mga mandurugas, at dyan sa mga nanggigipit ngayon sa mga Duterte. Igaganti tayo. Okay. Claire Castro, iginiit na hindi si BP Sara ang naghalal kay Marcos Jr. Alam mo, matalino ka naman, Claire Castro eh. Ang ayaw namin sa'yo, binobobo mo kami. Alam mo ba ang sinabi ni BP Sara? Humingi siya ng tawad dahil tumulong siya sa pagkakapanalo ni BBM. Hindi niya sinabing siya nagpanalo. Kami yung nagsasabing siya nagpanalo. Pero dahil presidential siya, presidential yung kung magsalita si BP Sara, hindi po siya pwedeng yung basta-basta nagbibitaw. Humihingi siya ng paumanin dahil nakatulong siya sa pagkakahalal ni BBM. Alam mo, nagsusori siya sa taong bayan dahil tumulong siyang mahalal yung palpak na presidente. Yun yung gustong sabihin ni BP Sara. Ang sinasagot mo lang, hindi yung dahil palpak yung presidente mo. Ang sinasagot mo lang yung na pinagmamalaki niya na nakatulong siya. Totoo namang natulungan niya. Di ba? Gusto nyo pang baliktarin ng istorya. Wala kaming pakialam. Ngayon, patunayan mo, Auntie Claire, patunayan nyo na kaya talaga ni Marcos na magpanalo. Sige, titignan namin yan ha. Sino i-endorso ni Marcos? Tignan natin kung mananalo. Laban kay BP Sara. Ayaw nyong manalo. Hindi sinabi ni BP Sara na siya nagpanalo. Kami, mga supporter ng Duterte, direktang nagsasabi, si BP Sara nagpanalo. Dahil ako, putya, bakit ba ako BBM Sara? Dahil kay BP Sara. Hindi naman ako BBM Sara dahil BBM ako eh. Utot nyo. Kaya ako nag-BBM dahil kay Sara. BBM Sara. Umatras si Bongo eh. Kung hindi umatras si Bongo, Bongo Sara na kami. Dahil yun ang endorsement ni Tatay Digong eh.
ayaw ni Bongbong tumakbo, di yung kapartner ni BP Sara, marami po kaming ganun. Kaya natitiyak ko na nagpanalo kay BBM si Sara Duterte dahil parte kami nun eh. Nauna pa nga akong magsisi kay BP Sara eh. Binabanatan pa, hindi pa kumakalas si BP Sara, putya. Na-realize ko na winalanghiya kami ng mga ka-unit team natin eh. Paano nyo sasabihin na nanalo si BBM hindi dahil kay BP Sara? Kung hindi sila nanligaw, nagmanikluhod. Okay. Yan po Nililinaw po natin. Binabaloktot mo na naman, Auntie Claire, pero hindi yan yung problema eh. Ang problema, kaya sinabi yan ni BP Sara, kaya siya humingi ng patawad sa mamamayang Pilipino dahil kasama siya. Instrumento siya bakit binoto ng mamamayan si BBM. Napaka-instrumental niya sa pagboto kay BBM ng mga tao. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya siya humingi ng tawad. Alam niyo yun, yung main idea, humingi siya ng tawad dahil naipahamak ni BP Sara yung Pilipinas sa pagsuporta niya kay BBM. Yun yung main idea. Eh, sinasagot nila yung mga paano lang eh. Sinagot mo ba na yung sinasabi ni BP Sara na naipahamak nila? Okay. Eto pa isa. Sabi pa rin ni Auntie Claire, isa siyang maituturing na politician. Politician ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansariling interes, hindi ang taong bayan. Lok ng pupa. Sino ba hindi politician sa mga politiko? Lumang tugtugin na yan. Politician kasi siya. Puta, politician din amo mo. Wala na po yan. Isa siyang politician. Anong problema sa politician? Lahat ng tumatakbo, politiko. May problema ba sa politiko? Amo mo, politiko rin eh. Mas matagal pang ang politiko yung pamilya ng amo mo kaysa sa mga Duterte. Huwag niyong babalik ta rin yung... ano ngayon kung politiko siya? May sarili daw interest. Alam nyo, naipaliwanag ko na to, pero uulitin ko na lang ulit. Kung interest lang po ng pamilyang Duterte ang iniisip ni Sara, di dapat tumakbo siyang presidente. Okay. Eto. Wala pong kinalaman dito. Pero, nagbabanata na po ang sinasabing oposisyon. Binanatan ni Trillanes itong si Bam Aquino. Dahil po dito sa sinabi ni Bam na dapat EJK dito sa Pilipinas. Pero maganda yung punto ni Trillanes kumbaga, wala akong pakialam sa kanila sa oposisyon. Maglaban-laban sila dyan. Pero nakakatuwa, ini-expose ni Trillanes yung pagiging peke nito ni Bam Aquino. Ano sabi ni Trillanes? 9 na taon na, kasi si Trillanes yung nagsampa na reklamo sa ICC. Kaya siya nagagalit kay Bam Aquino. Ngayon, nilalantad ni Trillanes na si Bam Aquino, peking tao yan. Nagsasalita na wala naman sa gawa. Kita nyo to. 9 na taon ang inantay ng pamilya ng biktima habang nagbibida-bida ngayon na may malasakit kuno sa biktima ay wala namang ginawa nung kasagsagan ng EJK. Bam Aquino, makinig ka. Para maliwanag, Senator Bam, kung talagang naniniwala ka, dapat dito litisin ng EJK cases. Kinasuhan mo ba sa local court si Digong at iba pang co-perpetrators nung panahon na yun?
o durog ang peking Aquino. Hindi ko po kinakampihan si Trillanes, ha. Galit tayo kay Trillanes. Kaya lang, nagpapasalamat tayo dahil ini-expose ni Trillanes yung mga katulad nito ni Bam Aquino. Bait-baitan kasi. Ang ayoko sa lahat yung bait-baitan eh. At least si Trillanes, alam nating kalaban natin siya. Etong mga Aquino na to, lalo ka na Bam, naalala namin yung ginawa nyo nung 2025 election. Hindi nyo binanatan yung mga Duterte habang kayo nangangampanya. Tama? Hindi nila binanatan ni Kiko Pangilinan. Isang araw pa lang pagkatapos manumpa, binanatan na kagad yung mga Duterte. Ganyan kapeke yung mga hinayupak na yan. Ganyan kayo kapeke. Ngayon, nilantad kayo ni Trillanes. Kaya lang Trillanes, eto naman ang puna ko sa'yo. Akala ko i-unite mo. Ikaw ang bubuo na unity team sa pagitan ng Dilawan, Kakamping, at mga Marcos. Yung Dilawan at Kakamping pa lang, hindi mo na ma-unite. Inaaway mo na si Bam Aquino. Kaya bago po mag-eleksyon, warak-warak na po yung mga Dilawan Kakamping na yan. Lalamunin na po sila ng kandidato ni Marcos. Tandaan niyo yan. Trillanes, di ba sabi mo, bubuo ka na unit team. Pucha, sarili nyo nga, kakulay nyo na, hindi nyo pa mabuo eh. Alam nyo kung ano meron yung mga Dilawan na yan at Kakamping? Panay mapapride na tao yan eh. Kaya ako hindi. Pagtatawanan ko lang yan na sila mabubuo. Si Ontiveros, tsaka si Leni Robredo mabubuo. Si Bam Aquino, tsaka si Kiko mabubuo. Utot nyo. Okay. Eto po. Si Antonio Trillo. Eto po ang pahayag niya. Ang dami, no? Sarap sumagot, no? Sasagutin natin yan lahat. Punto per punto nila. Ganyang kababangis sa mga Duterte. Di katulad ng mga vlogger sa kabila. Nagkokopyahan na, puta, pare-pareho pang bugok. Malinaw na kalkulado ang timing ng announcement bago isalang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil tatakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi uubra yung mga ganyang gimmick at malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential fund. Yan ha. Una, sagutin natin. Malinaw na kalkulado. Opo. Sang-ayon ako sa iyo, Antonio Tinio. Yan po ay kalkulado. O ano ngayon? Kayo ba, hindi kayo nagkakalkula? Ang problema sa inyo, ang kaibahan ng diskarte ng Duterte at diskarte ninyo, kababasura pa lang ng Supreme Court sa impeachment ninyo noong 2025, kababasura pa lang, alam na namin na pagdating ng Pebrero 2026, magsasampa kayo ng panibagong impeachment. Anong ibig sabihin? Yung mga diskarte ninyo, kabisado na namin, malayo pa. Pagbasura pa lang, alam na namin na magsasampa kagad kayo. Kayo ba? Alam ba ninyo na ngayon mag-announce si BP Sara? Sa politika, mas maagang nababasa yung barahan nyo, mas napaghandaan kayo. Napaghandaan na yan ni BP Sara. Kung sinasabi mo ngayon na malinaw na kalkulado, oo. Bakit kayo lang ba marunong dumiskarte? Tama ka. Malinaw pa sa malinaw na yan nga ay kalkulado. Pero, ngayon nyo lang na-realize yan. Kasi hindi nyo natantya
akala ninyo business as usual lang kayo. Dahil na rin sa basang-basa yung barahan nyo eh. Alam na kagad namin yung gagawin nyo. Sa February, magsasampa kayo na sangkatutak na impeachment. Dumating ang Pebrero. Nagsampa nga kayo, di ba? Ngayon, ito ba ay para matakot ang mga congressman? Oo. Yan ba naman maglilihiman pa tayo? Ang tuwa lang namin kasi hindi nyo na-anticipate na ngayon na. Lagi nyong iniisip, kung mag-announce yan si BP Sara, sa December pa, sa fourth quarter pa, November pa, o sa September pa. Nabigla kayo lahat. Iniisip ninyo, kung mag-announce man si BP Sara, too late na, na-impeach na namin siya. Ngayon, ano sabi ni Defensor? Malabo na kayong makakuha ng 1/3. Lalo na ngayon. Lahat po ng mga congressman, kung noon nakikiusap lang kami, ngayon magkukusa na po yung mga congressman na hindi pumirma. Kung noon po, ginagamit namin, nananawagan kami sa mga tao na pakiusapan ninyo yung mga congressman ninyo para hindi pumirma. Ngayon po, hindi na po kami makikiusap sa congressman. Kusa nang hindi pipirma yan. Ano yan? I-impeach mo yung future president? Ma-impeach nyo man yan sa Kongreso, sigurado ba kayo ma-impeach? Ano yan? Yung mga senador, babaliktad? Yan yung sinasabi namin sa inyo. Hindi nyo na-anticipate. Kalkulado ba? Correct. Masama ba magkalkula? Politika to. Kayo, basang-basa na yung gagawin nyo eh. Pati nga yung mga complaint nyo, alam na namin eh. Confidential fund. Yung si BP Sara ano raw, ipapagurgur daw si BBM. Sa tingin nyo, hindi na paghandaan pa yan ng mga abogado ni BP Sara. Kayo ang hindi nakapaghanda sa announcement ni BP Sara ngayon. Ayan ang katotohanan. Hindi nyo ngayon alam kung paano nyo ika-counter yan. In fact, hindi kayo nakapagpapirma, ang tagal na, di ba? Alam namin naman kung bakit hindi yan binigay agad sa Justice Committee. Naghihintay kayo na maka 1/3 kayo sa House of Representatives. Yung hindi pa nag-announce si BP Sara, hindi na kayo nakakuha ng pirma eh. Pwede ba yun, Badong? Pwede. Pwede po sila direkta, 1/3. Pasok agad yan, dalhin kagad sa Senado. Iba naman yung problema nila nung nagdaan taon eh. Ang problema nila nung nagdaan, ika-4 na impeachment yung kanilang pinagpasyahan. Ngayon, Badong, ang tagal na. Hanggang kailan ba sila? Hanggang February 24 na lang po. Hanggang February 24 na lang. Pag hindi yan na ipasa sa Justice Committee, goodbye impeachment na. Kailan yung February 24? 18 na ngayon. 6 na araw na lang ang nalalabi sa inyo. Pag hindi yan na ipasa sa Justice Committee, goodbye na, next year na uli. Wala na next year. Paano hindi kayo uunahan ni BP Sara? Ina-announce ninyo ng magagaling na bibig. In-announce ni Llamas tsaka ni Trillanes, dapat ngayon na. Ngayon na ang labanan, 2026. Pag hindi natin natalo si BP Sara ngayon, goodbye na sa 2027. Yan pala diskarte nyo Binulgar nyo na lahat Ano yung 2026? Wala namang eleksyon. Ibig sabihin niyan, impeachment. Totodo kayo sa impeachment. Kaya, bago magpasya yung mga congressman,
pinamukha sa kanila ni BP Sara, tatakbo kong presidente. Impeach nyo ba yung future president? Para kayo nagtampo sa bigas. Siyempre, kung ikaw congressman, ano ba mahihita ko riyan? Mabibigyan pa ba ako ng pera dyan? Pipirma ako dyan pag may pera. Pero kung wala, tokes-tokes lang, dito na ako sa future president. I-safety ko muna sarili ko. Sabi ni Digong, mas malupit pa sa kanya yan eh. Correct. Mas matindi tong tao na to. No compromise kay BP Sara. Pag magnanakaw ka, kulungan ka. Pag pumalag ka pa, may sapak ka pa. Si Tatay Digong, nadadaan lang kayo sa tokis. Nadadaan lang kayo sa talino. Eto, hindi po simpleng talino to. May sapak pa kayo. Pag hindi kayo matino, may sapak pa kayo. Punta na tayo sa iba. Si BP Sara daw po, may kodigo pala si Auntie Claire. Talagang pinaghandaan mo, Auntie Claire. Marami pa po siyang dapat ihingi ng tawad, sabi ni Auntie Claire. Hingi daw siya ng tawad sa AJK. Hingi daw siya ng tawad sa Killplot versus Marcos. At iba pa. Kita mo? Wala ka nang masabi. AJK, kay Tatay Digong yun. Bintang nyo na sa tatay, bintang nyo pa sa anak. Puta, sobra naman kayo. Killplot. Pagtatawanan na lang namin kayo. Malapit ka na mga yayat, huwag ka mag-alala. Hindi raw pinagsisisihan. Oy, thank you very much kay Kaingo Method. Kaingo Method, maraming salamat sa 199 pounds. Okay. At huli natin, hindi raw pinagsisihan ni BBM ang pagtakbo kasama si BP Sara Duterte. Ano yan, joke? Puta, ikaw pa magsisisi. Kung hindi nga tumakbo si BP Sara, talo ka eh. Napaka-joker mo talaga. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Tatay Badong, ang tawag na yes, yes